ang ating tatalakayin ay ukol dun sa paniniwala nilang mga wakas ng lupa, doon daw nag-umpisa ang Iglesia ni Cristo. Kaya natin ito tatalakayin. Inuulit ko mga kapatid, ang ating layunin magtuwid ng mali. Kung ayaw patuwid yung mga pastor na nagturo, at least yung mga tao maaari pang mailigaw, makumbinsi pa ng garapal na pagmamali, ay ating matulungang wag nang maging biktima ng pagliligaw. Ngayon, pagpatuloy natin yung ating pinag-uusapan na pagmamali, na intentional na pagmamali ng Iglesia ni Manalo. Napatunayan ko na sa inyo na yung Churches of Christ, inaalis yung plural, nilalagay singular. Nakalagay dun sa sitas. Tapos pag ipinaliwanag, puputulin. At yung mga sitas, kung gamitin, pabaluktot. Magbatian kayo ng banal na halik, kapalipaliwanag ano ang pangalang opisyal ng Iglesia? Iglesia ika ni Kristo. Sapagkat siyang pangalang iniutos ipambati sa lahat. Ang liwanag nung nasa sitas na ginamit, ang ipambabati, banal na halik, hindi pangalan. Garapalang panluloko sa kapwa, harapan. Ganyan ang ginagawa nitong mga pastor ni Manalo. Kaya galit sila sa akin. Nagre-recourse sila, hindi sila kasi makakasagot dun Walang pastor ni Manalong pwedeng magpatunay na ang ipambabati sa lahat ay pangalang Iglesia ni Cristo. Ang ipambabati sa lahat, banal na halik, hindi yung pangalan. Ngayon, kung hindi nila yan masasagot ng talagang makatwirang sagot, ang recourse nila manira, magdemanda, mahigit na 20 demanda ang ginawa ng mga miyembro ni Manalo para ako perwisyuhin. Awa ng Diyos, na-dismiss na po lahat. Isa na lang ang natitira. Yung hindi pa po na nahihiring ng korte. Ngayon, ang atin pong tema sa relihiyon, hindi yung personal ng isang tao. Hindi yung paninira sa tao. Ang ating usapan, yung aral. Doon tayo nag-uusap. Ngayon, yung aral na ukol sa wakas ng lupa, ipakikita ko sa inyo kung paano binabaluktot ng mga ministro ni Manalo yung salitang mga wakas ng lupa. No? Actually, from the Old Testament, ang nakalagay, mga wakas ng lupa. Hindi po wakas ng lupa, kundi mga wakas ng lupa, implying plurality. Pero kung patunugin nila, yung wakas daw ng lupa, yun daw ay katapusan ng sanlibutan. Ang katapusan naman ng sanlibutan, isang araw lang. Bakit ginamit mga wakas ng lupa? Doon sila ngayon magpapaliwanag na pakikita ko sa inyo kung paano nila hinihilot ito para patunugin na sila raw ay lumitaw sa Pilipinas kasabay ng Gera Mundial 1914 kasi yun daw ang mga wakas ng lupa, tiempo raw yun, di raw yun lugar. Gusto kong umpisahan sa inyong basahin ang isang kopya ng pasugo. Kapatid na Alvin, yung mahaba. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, ang issue ng pasugo noong 1953. Buhay na buhay pa si Manalo niya na Felix kasi 1963 pa siya namatay. Ang sabi ng pasugo sa pamamatnubay ni Felix Manalo, basahin natin kapatid na Daniel, tunugan niyo mga kapatid, hindi tayo naninira inaalam natin, sinusuri ang aral. Utos ng Diyos kasi yun Sabi sa Biblia, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. So yung pagsubok o pagsusuri, utos ng Diyos yan, kalooban ng Diyos yan. Hindi dapat ikagalit yan kung ang isang relihiyon ay sinusuri ang kanyang aral, yung kanyang espiritong daladala. Kasi yung espiritu, salita yan, aral yan Sabi ni Kristo, ang salitang sinasalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Nandun sa 6:63 ng Juan. Ngayon, susubukin natin ng mga espiritu, mga salita, mga aral ng mga relihiyon. Ito ngayon ang pahayag nila na ating iisa-isahing i-unfold, mga kapatid, kung paano nila hinihilot na ang wakas ng lupa raw ay yung tiempo ng 1914. Basahin natin, kapatid na Daniel.
Ito po ang pasugo ng Setyembre 1953, pahina 32. Sinasampalatayan na namin at buong giting na aming tinitindigan na si kapatid na Felix Manalo ay siyang sinugo ng Diyos sa huling araw na tinawag sa pamamagitan. Kapatid na Daniel, sandali, no? Sinasampalatayanan daw nila at buong giting daw nilang titindigan na si kapatid na Felix Manalo siyang sinugo ng Diyos sa huling araw. Dito pa lang mali na eh. Bakit? Yun pong huling araw na sinasabi sa Biblia, pagbabango na yun ng patay. Hindi 1914 yun. Basahin natin ang 6:44 ng Juan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ang liwanag, I will raise him up in the last day. Hindi po, in the last days, no? Siya'y aking ibabangon sa huling araw. Si Manalo raw, sugo ng Diyos, buong giting daw nilang titindigan sa huling araw. Teka muna, dapat wag muna kayong manindigan ngayon. Manindigan kayo sa huling araw kasi yung huling araw, yun ang pagbabangon ng mga patay. Pag huling araw. Doon pala lang isusugo si Manalo. Patay na si Manalo ngayon ang huling araw hindi pa dumadating. Inulit ito ng Panginoong Hesus. Itong salitang ito, huling araw, doon sa Juan pa rin. Merong ganitong sinasabi, ang usapan ni Maria, ni Marta at saka ng Panginoong Hesukristo. Sa 11 ng Juan, 11:23. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. Si Marta ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Ayun. Buti pa si Marta Alam niya na yung pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Ang huling araw, yun ang pagkabuhay na mag-uli. Alam niyo kung bakit? Kasi mas maaga pa riyan, sinabi na ni Kristo, ang sabi niya sa 6:44, maliwanag, walang taong makalalapit sa akin, malibang ang Ama na nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. Mga kapatid, makikita po nyo, yung huling araw, yung salitang huling araw na sinasabi nila sa pasugo, mali Bakit? Kasi ang huling araw ay yun na ang pagbabangon ng mga patay. Napakaraming talata. Sa 6:40 uli. Basahin natin sa Juan pa rin, kapatid na Daniel. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Tingnan niyo, yung huling araw, pagbabangon na ng mga patayon. Sa 54 pa, kapatid na Daniel. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Alam niyo, hindi ito pwedeng sabihin nagkamali ang Panginoong Hesus o nagkamali yung nagsalin ng Biblia. Hindi. Maraming beses niyang inulit-ulit yung huling araw, yun ang pagbabangon ng mga patay. At kinumpirma ito at sinampalatayanan na naunawaan ni Marta. Alam ko ikaw magbabangon ng aking kapatid sa huling araw. No? Yan. Pero sa Iglesia ni Cristo, si Manalo raw ang titindigan nilang buong giting, siyang sinugo ng Diyos sa huling araw. At malibasa, sinugo sa huling araw, huling sugo na raw. Ilagay natin yung pasubo, kapatid na Alvin. Ayan. Sa pasugo ng 1956, kapatid na Daniel. Ito po, ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa.
Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito ay maliwanag na ating natiyak sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Ayan, huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kung mapapansin nyo, at meron kayong interest na, kumbaga yung precise analysis of the truth. Si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Ang nasa Biblia, mga wakas ng lupa eh. Inalis yung mga para patunugin na singular. Huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa, sabi. Tapos, tuloy ang paliwanag, kapatid na Daniel. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa, sa makatwid bagay ng pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos, ay wala ng iba pang sugong darating, kundi ang kakilakilabot ng paghukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanglibutang ito. Yan, nakita nyo? Kaya raw huling sugo na raw si kapatid nilang Felix Manalo ay kasi pagkatapos daw ng gawaing kanyang isinasagawa sa makatwid bagay, ang pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos, wala nang iba pang sugong darating. Kaya lalabas kung a-analyze mo itong pasugo. Si Manalo Eranio, nung mamatay si tatay niya, siya pumalit. Hindi na sugo yan eh. Lalo nang hindi sugo itong apo. Kasi ang huling sugo na pala sa wakas ng lupa, si Manalo. At pag natapos daw ang kanyang gawa, wala nang iba pang sugong darating. No. Yan ay kapangahasan eh. Alam niyo kung bakit kapangahasan? Si Pablo, nung matapos niya yung kanyang gawain, wala naman siya sinabi nga, wala nang iba pang sugo. No? Basahin natin ang ikalawang Timoteo 4:6-7, kapatid na Daniel. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Dumating sa punto, natapos ni Pablo ang kanyang trabaho. Kay Manalo, pag natapos daw niya ang trabaho ng pangangaral niya, wala nang iba pang sugong darating, kundi ang kakilakilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanlibutan. Hindi naman natapos ang sanlibutan nung mamatay si Manalo at natapos niya ang kanyang pangangaral. Kaya itong pasugo, punong-puno ito ng kasinungalingan eh. Kita nyo? Mag-aral lang kayo, wag lang kayong bias, wag lang kayong galit. Ang kahulugan daw na kaya si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Pinapatunog nila wakas ng lupa, yun ang katapusan ng sanlibutan. Pinapatunog nila na yun panahon yung wakas ng lupa. Samantalang ang mababasa sa Biblia, mga wakas ng lupa. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Tandaan nyo ha, yung ginagamit nila na yan na talata, sinasadya nilang alisin yung mga Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Kaya nga maliwanag ang konteksto dyan. Hindi yan panahon Lugar yan hindi panahon. Hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Kung gamitin nila yung wakas ng lupa, inaalis na nila yung mga. Kasi nga pinapatunog nila, yung wakas ng lupa, yun ang end of the world. Yun ang katapusan ng sanlibutan. Matatapos na raw ang sanlibutan, hindi na raw iiral. Maling aral yan, mga kapatid. Alam nyo kasi, pagbabalik ni Kristo, hindi pa naman po magwawakasan sanlibutan. Ang mangyayari sa pagbabalik ni Kristo ay mabubuhay yung mga namatay kay Kristo, tapos yung mga buhay kay Kristo na sumusunod, aagawin, magsasalubong sa alapaap. Ayun po mangyayari. Aagawin, bubuhayin, aagawin yung mga namatay na nabuhay at pagkatapos yung buhay na dinatnan, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na natitira, aagawin kasama nila sa mga alapaap
upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Yan po ang mangyayari sa pagbaba ni Kristo. Pagkatapos na mabuhay niyang mag-uli ang mga patay at nagsalubong doon sa alapaap, ang susunod yung sinasabi sa ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2. Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Pagparito ni Kristo, magkakatipon, no? Kaya makakapagkatipon ng mga Kristiyano, kasi yung mga patay binuhay, tapos yung mga buhay inagaw pare-pareho at sasalubong sa Panginoon, magkakaroon ng pagkakatipon. Ano ang kasunod noong pagkakatipon na yon na pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli? Ano ang kasunod noon? Katapusan na ba ng sanlibutan yon? Ito ang hindi naintindihan ni Manalo, mga kapatido. Kasi kung sugo talaga ng Diyos yan, dapat naintindihan niya yung sinasabi niya. Basahin natin ang Apokalipsis 24. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ayon, ang liwanag. Pagkabuhay pa lang mag-uli nung mga namatay kay Kristo, aagawin, tapos kasama yung mga buhay, magkakatipon, maghahari sila sa loob ng 1,000 taon. De hindi pa magwawakas ang sanlibutan, maghahari pa nga ng 1,000 taon ng Panginoon Kristo At dito yun sa lupa. Maghahari sa lupa. Aba, pinuna ako ni Sandoval. Paano ka maghahari? Wakas na ang mundo. Kasi yun ang natutunan niya kay Manalo. Na pagka nagparito Kristo, tapos na ang mundo. Ito ngayon ang kanyang pahayag. Pakinggan niyo, mga kapatid. Sana wag naman pong ma-offend yung mga miyembro ng samahang ang dating daan. Sana sa panig ng mga kapatid, hindi kayo nahulog sa kinaupuan doon sa sinabi ni Soriano na yung paghahari ni Kristo dito sa lupa yun Yung paghahari ni Kristo dito sa lupa yun ipinapapansin natin, nasa alapaap, wala dito sa lupa. Kagaya nung binabanggit ni Ingkong na di umano ay dito raw maghahari sa lupa ang mga kay Kristo at si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ay paano mangyayari yun? Ay susunugin ang buong daigdig na ito. Tanyo? Yan ang paniwala nila kasi yan ang tinuro ni Manalo Paano raw mangyayari na maghahari si Kristo at yung mga kay Kristo sa 1,000 taon dito sa lupa? Paano mangyayari yun? Susunugin ang sanlibutan ito. Para pala sa kanila, pagdating ni Kristo, sunugan na. Sa Biblia, hindi, maghahari pa ng 1,000 taon. O basahin natin, kapatid na Daniel, 21 hanggang 7, kapatid na Daniel. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Nakita mo, Sandoval, ang hindi tinuro sa ni Manalo sugo mo? Si Satanas pala, ikukulong sa kalaliman, sasarhan, para huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Kita mo? May mga bansa pa pala Sa loob ng 1,000 taon, sasabihin mo, sinunog na mundo. Maling pakahulugan niya ni Manalo. Yan ang namana mo. Ikinalulungkot ko na hindi naintindihan ng iyong sugo at ng iyong magasing napasubo ang aral na ito ng Biblia. Na pagbabalik ni Kristo, hindi pa magwawakas ang mundo. May mga taong maiiwan dito na hindi pa sumasampalataya kay Kristo. Kagaya na halimbawa ng mga Hindu, ng mga libre pensador, ng mga artista, lahat ng mga tao na yan, bilyon-bilyon yan.
no? Lahat ng yan, bibigyan ng Diyos ng pagkakataon sa loob ng 1,000 taon na mapagharian, mapangaralan ng ating Panginoon Kristo. Kasama niyang maghahari yung unang nagbuhay na mag-uli. Ulitin natin, no? 23 ngayon, kapatid na Daniel, tuloy natin. Ulitin natin ang 23. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kaniyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa. Nakita mo, Sandoval, hindi na ituro ng sugo mo sa'yo yan, no? Na pagdating ni Kristo, pag nabuhay na mag-uli yung mga patay, na namatay kay Kristo, aagawin niya kasama yung mga buhay. Tapos, magkakaroon ng pagkakatipon sila. Tapos, maghahari siya ng 1,000 taon at yung kanyang mga binuhay na mag-uli at mga naligtas na Kristiyano, maghahari sa 1,000 taon. Tapos, sabi ng Biblia, mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Teka muna, saan ba maghahari? Sa hangin? Doon, sa lapaap, doon ba maghahari? Saan ba maghahari yung mga nabuhay sa unang pagkabuhay na mag-uli? Maghahari sa lang 1,000 taon. Basahin natin ang Apokalipsis, Kapitulo 5, versikulo 10. At sila'y iyong ginawang mga hari at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Hindi sa alapaap. Kakatuwa ka talaga, Sandoval. Gigil na gigil sa akin ito eh. Matinding manira ito eh. Pero ako, hindi kita sisiraan. Marami rin akong alam tungkol sa personal mo eh. Pero maraming mga sinasabi yung mga ministro at saka yung mga kapatid nyo na naging membro sa amin. Okay lang yan. Wala akong pakialam kung anong pinaggagawa mo sa buhay mo. Pero ang pinapakialaman ko, yung mga pinagtututuro nyo, mali. Sabi mo, mag-ahari sa alapaap. Di naman eh. Sila'y yung ginawang mga hari, mga saserdote sa aming Diyos, sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Bakit sa ibabaw ng lupa? Kasi hindi pa tapos ang lupa noon. No? Balikan natin ang Apokalipsis 20. Hindi pa tapos eh. Mapalad, sabi ng Biblia, mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Tapos sa 7, kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa. Kita mo na. Di may bansa pa, may mundo pa, hindi pa nagugunaw. Hindi pa nagugunaw. Hindi pagparito ni Kristo, gunaw na mundo. Mali ang aral nyo na yan. Mali yan.
Hindi pa nagugunaw eh. Yan ang sinasabi sa Apokalipsis. O balikan natin ngayon ang napasugo, no? Na wala na raw mangyayari pang iba pang sugo kasi pagdating daw ni Kristo, ulit, kapatid na Daniel, sa pasubo. Ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Ito po, pakinggan nyo ha. Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito ay maliwanag na ating natiyak sa pamamagitan ng mga hula ng banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa sa makatwid bagay ng pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos, ay wala nang iba pang sugong darating, kundi ang kakilakilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanglibutang ito. Katapusan na raw ng pag-iral, kaya pala huling sugo na si Manalo. Pag natapos na yung kanyang gawain, tapos na ang sanlibutan. Wala na, hindi na umiiral ang sanlibutan. Mali eh. Kasi pagbabalik ni Kristo, bubuhayin yung mga patay na namatay kay Kristo. Pagkatapos buhayin, ay aagawin kasama yung mga buhay na kay Kristo na dinatnan. Pagkatapos maagaw, magkakatipon. Pagkatapos nun, maghahari sila. Kasama ni Kristo, ang paghahari, maghahari sila sa ibabaw ng lupa. Ngayon, ang ibig sabihin ni Sandoval, alam ko yung makitid niyang unawa na, paano ka maghahari sa lupa? Dito ba sa lupa si Kristo? Kung di ka ba naman eng. Si Reyna Elizabeth, nandoon sa London, no? Sa ibang bansa. Wala man siya ron, nagre-reyna siya. Ganun ang ibig sabihin. Kahit ba si Kristo nasa langit, hindi ba siya makakapaghari sa lupa? Pero yung kanyang mga binuhay na mag-uli, na mga namatay kay Kristo, maghahari talaga yon. Ginawa silang saserdote at mga hari at naghahari sa ibabaw ng lupa. Ayaw mo pa niya, nasa Biblia, letra por letra, naghahari sa ibabaw ng lupa. Ang gusto mo, palitan, naghahari sa alapaap. Malayo ang pangarap mo, kapatid. Nailigaw ka na ng hindi pagkaunawa ni Manalo sa talata na ginagamit nyo sa Biblia. Pero tandaan nyo mga kababayan, hindi pa po matatapos ang mundo pagbabalik ni Kristo. Bubuhayin niya pa unang mga mabubuhay yung mga naglingkod kay Kristo. Ang katotohanan, yung iba-ika sa mga patay, hindi mabubuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Kung pagdating ni Kristo wala na, tapos na lahat. Paano mo pabubuhayin yung ibang mga patay? Sa 1,000 taon pa lang mabubuhay yun pagkatapos. Kung susunugin na ang lupa, wala na, hindi na mabubuhay yun. Naiintindihan mo ba ako, kapatid na Daniel? Natatawa ako kay Sandoval. Opo, kapatid na Eli. Puro mga sitas naman po itong binabasa nyo na po na ito. Itong Apokalipsis 20 po na binasa ninyo, magmumula po dun sa dun sa 26 at maliwanag naman po sinasabi mag-aaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. After nun, dun sa 27, kung maganap na yung 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa. Kaya may lupa pa. Kaya po dun sa 5Gs nga, maghahari nga talaga ang liwanag dun sa sinabi ninyo na sila'y, ang sabi ng Biblia, iyong ginawang mga hari at mga saserdote sa aming Diyos, sila'y nangagahari sa ibabaw ng lupa. Kaya may lupa pa po, hindi pa po ginunaw, hindi pa po sinunog. Andun po. Hindi pa nasusunog, kapatid na Daniel. Hindi pa po nasusunog. Oo, sinunog na nila ang lupa pagdating ni Kristo. Sunog na lupa, katapusan na ng pag-iral ng sanlibutan, sabi nila. At ang sabi niya pa, iniuugnay nila yon sa katapusan ng pangangaral ni Felix Manalo. Kaya nga raw huling sugo na kasi wala nang susunod pang sugo. Maliwanag na kasinungalingan yan. Bakit? Si Eranio Manalo, anong paniwala nyo? At tapos ngayon yung anak, no, yung apo, si Eduardo Manalo, na itiniwalag pati yung kanyang nanay at mga kapatid, tiniwalag. Tindi nun, nagtitiwalag ng nanay at ng kapatid. Na nagrereklamo kasi may mga katiwalian daw, sabi ng mga kapatid niya at saka ng nanay niya. Ngayon,
Ang punto ko, wala akong pakialam doon kung ano man yung sinasabing katiwalian, sabi ni Angel Manalo, no? Pero ang masasabi ko, hindi totoo, mga kababayan, na pag dumating ang Kristo, ay tapos na ang mundo. Hindi po. Meron pang probation period na 1,000 taon para dun sa mga hindi pa nakakasampalataya, hindi pa napapangaralan. Eh kahit naman sila na nagyayabang na marami raw sila, wala naman kayong miyembro na wala kayong kapilya sa Arabia, wala kayong kapilya sa saan? May kapilya ba kayo sa saan? Sa Qatar, may kapilya ba kayo sa Saudi Arabia? Yung sa mga Muslim country, may kapilya ba kayo sa Indonesia? Mayroon namang mga bansang hindi pa napapasok ng aral ni Kristo eh. Bago dumating ang wakas, kailangan malaganapan ng ebanghelyo yan. Kaya mayroon pang 1,000 taon pagbabalik ni Kristo na bubuhayin yung kanyang mga lingkod, ay bubuhayin niya para maghari sa ibabaw ng lupa, ipangaral ang aral ni Kristo, pagkatapos na 1,000 taon, saka lang bubuhayin uli yung mga nandoon sa huling pagkabuhay. At saka pagkatapos ng huling pagkabuhay, na yon, doon naman lalabas ngayon si Satanas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa araw ng pagbabaka. Kaya alam nyo mga kapatid, yung aral na yan ng Iglesia ni Cristo, sabi nyo tunay na iglesia kayo. Bakit ang aral nyo kulang ng 1,000 taon? Dapat kung tunay na iglesia ka, alam mo yung buong aral. Pero inalis mo yung 1,000 taon eh. Pagbalik ni Kristo katapusan na ng sanlibutan eh. Ayun, pinatutunog kasi nila yan, nanggaling kasi yan sa maling konotasyon na wakas ng lupa at huling araw. Huwag niyong kakalimutan mga kababayan, ang sabi ni Kristo, ibabangon ko sa huling araw. Huling araw ang pagbabangon nung mga namatay kay Kristo. Ibabangon ko sa huling araw. Ang sabi nila, si Manalo raw, sugo ng Diyos sa huling araw. Sugo sa huling araw. Basahin natin uli yung mahaba. 1953, page 32, kapatid na Daniel. Sinasampalatayanan namin at buong giting na aming tinitindigan na si kapatid na Felix Manalo ay siyang sinugo ng Diyos sa huling araw na tinawag sa pamamagitan ng hula. Alin ang isa sa mga hulang tumutukoy sa pagiging sugo ni kapatid na Felix Manalo? Basahin natin ang Isayas 41:9 at ganito ang ating mababasa. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Sa talatang ito ay mapapansin nating ang Diyos ay may hinawakan. Sino yaong hinawakan ng Diyos? Yaong tinutukoy ng salitang ikaw. Kailan ito hinawakan ng Diyos? Sa panahon ng mga wakas ng lupa. Tingnan niyo ang pandaraya. Babasahin ko yung sitas na kanilang isinulat. Diyan mismo sa lathala na yan. 41:9. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Yung palang mga wakas ng lupa, yun yung mga sulok. No? Yung pinakahuling-huling lugar ng lupa. May east, west, south, north. Beyond the north, meron pang mga nasa northeast, nasa southeast, etc. No? Yung mga yon ang mga tinatawag na mga wakas ng lupa at mga sulok. No? Kaya hindi yan panahon eh. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. At pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, hindi kita itinakwil. Ang paliwanag, ito ngayon, tunugan nyo, talinuhan nyo mga kababayan.